Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lang siya, di ba kayo naawa sa kanya? Sana! Baka nakakalimutan mo kriminal ang tatay mo! Narito na nga ang ating pag-usapan tungkol dito sa abot kamay na pangarap. Nang makabalik nga itong sina Lynette at RJ at Annalyn dito sa Mater Hospital, ay dito naman na sinalubong sila dito ni Harry. At nagtanong itong si Harry kung nasaan na nga ba itong kanyang daddy na si Carlos. At ang sabi naman dito ni Lynette, na kasalukuyan ngang hinahabol ito ng mga pulis lalo pat may bitbit na baril itong si Carlos. At dito naman nagalit si Harry na kung bakit hinayaan ni Lynette na mag-isa daw itong si Carlos na habulin ng mga pulis. Baka kung ano daw ang mangyari dito sa kanya. At hindi naman napigilan ni Giselle na magalit kay Harry at sinampal nga ito na baka nakakalimutan daw ni Harry na isang kriminal itong kanyang ama. At wala na nga nagawa pa itong si Harry kundi maghintay kung ano ang update ng mga pulis sa kanilang paghahabol dito nga kay Carlos. Samantala habang hinahabol nga dito si Carlos at aminado nga ito na wala siyang laban sa mga pulis, lalo pat marami ito at mga armado pa. Kaya dito naman kumuha ng pagkakataon itong si Carlos na tinawagan nga itong si Zoe at humingi siya ng sorry dito dahil sa kanyang mga nagawa. At ibinilin nga ni Carlos dito kay Zoe na sabihin kay Harry na hindi daw niya sinasadyang saktan ito at sana mapatawad daw si Carlos ng kanyang anak na si Harry. At ito na daw si Zoe ang bahala dito kay Harry dahil iiwanan na daw niya ito. At dito nga nakipagsabayan itong si Carlos sa mga pulis na makipagputukan. Kaya hindi inaasahan ni Carlos na matamaan nga siya dito sa bandang balikat. At dito naman na nagsisigaw itong si Zoe at nakiusap pa siya dito kay Carlos na sumuko na lamang sa mga pulis at huwag nang manglaban. Subalit talagang matigas itong si Carlos dahil hindi nga daw siya magpapahuli ng buhay dahil mas kahihiyan sa kanya at lalo na sa kanyang mga anak kapag nakulong nga siya. Kaya pinilit niyang makipagsabayan dito sa mga pulis. Samantala itong si Annalyn parang hirap na hirap at pagod na nga sa dami niyang dinaanan ng mga problema. Kaya upang mailabas nga ni Annalyn itong kanyang naramdaman na galit, kaya sumigaw naman siya na sobra na daw at pagod na daw siya sa daming problema na dumarating nga dito sa kanya. Dahil pagkatapos ngang na-hostage itong sina Annalyn dito naman sa City Jail kasama itong kanyang ina na si Lynette at RJ at ito na mga sumunod dito tungkol naman kay Carlos Benitez. Buti na lamang ay nakaligtas naman itong si Annalyn at itong kanyang tatay na si RJ at si Lynette dahil dumating nga itong mga pulis na pinapatawagan naman ni Annalyn dito sa taxi driver at agad ngang sumaklulo sa kanila. At hanggang nakarating na rin dito sa Apex ang nangyari nga dito kay Carlos na may hawak nga itong baril. Baka duda ng mga kaibigan ni Annalyn na baka isunod daw itong si Lynette dito kay Irene. At sa hindi inasahan ay narinig naman ito ni Zoe. At dito hindi nakapagtimpi itong si Zoe na hindi niya sambunutan itong si Joanne. Dahil nga sa kanyang mga narinig na tila hindi niya nagustuhan. Lalo pat involved ang kanyang mga magulang nito. Hanggang sa ipinatawag naman dito ni Justin itong si Zoe at pati itong si Joanne at tinanong na hindi na sila nahiya at nag-aaway pa talaga dito sa Apex at lalong lalo na itong si Zoe. At dito naman na ipinagtanggol ni Zoe ang kanyang sarili na dapat hindi pinag-usapan at pinagchismisan ng kanyang mga magulang lalo na itong si Moira. At dito ipinagtataka nga ni Justin na kung bakit affected nga itong si Zoe dito kay Carlos. May dapat ba daw silang malaman tungkol dito? At dito naman na sinabi ni Zoe at nakahanap ng alibay na wag na daw alamin pa dito ni Justin. Baka magulat siya kapag siya ang nangialam at ilabas lahat ni Zoe ang baho nga dito ni Justin at aalinghasaw dito sa buong Apex Hospital. Kaya wala na ring nagawa itong si Justin, kundi hayaan na lamang itong si Zoe. Samantala, nagulat nga ang mga ito nang biglaang ang nawala itong si Annalyn. Yun pala ay sinundan na ang nakipaghabulang sasakyan na sina Carlos at RJ. At dito nga natunto ni Annalyn
na tumigil nga dahil nawalan nga ng gas itong sinasakyan ni RJ. At dito siya sumaklolo. At sa kasamaang pala dahil sa nanglaban nga itong si Carlos, dito na nga ba siya katapusan na ni Carlos at pagbayaran lahat-lahat ng kanyang mga nagawa. Subalit ay magugulat naman itong si Harry sa kanyang mga malaman mula dito kay Zoe na magkapatid sila. At kahit anong gawin dito ni Harry ay pilitin niyang tanggapin na ate niya itong si Zoe dahil ibinilin nga siya dito ni Carlos. Yan po ang ating pakatutukan na taabangan sa Lunes. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!